Makalipas ang ilang sandali, habang naliligo si Elijah Knight, biglang pumasok si Arthur Lewin sa banyo nang walang palem upang dalhan siya ng pantulog. Dahil dito, agad na nataranta si Elijah at sinubukang balaan si Arthur na wala siyang suot na damit. Ngunit tila wala itong pakialam at pabirong tinawag siyang prinsesa, saka sinabing kumalma siya dahil napakakapal ng singaw sa loob kaya wala naman siyang makikita. Bahagyang gamaan ang loob ni Elijah sa pag-aakalang nagsasabi ito ng totoo. Ngunit inamin ni Arthur na nagsisinungaling lamang siya bago umalis upang lalo pa siyang asarin. Pagkasara ng pinto, malakas na nagreklamo si Elijah, habang si Arthur naman ay natatawang pinagmamasdan lamang ang sitwasyon. Napansin ni Arthur ang kanyang maskara at napaisip kung gaano karaming pangyayari ang naganap sa loob ng 2 taon. Sumang-ayon si Sylvie at sinabing pareho silang lumaki at nagbago. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Elijah na nakasuot na ng pantulog at mas kalmado na. Habang naghahanda si Arthur upang maligo, tinanong siya ni Elijah kung saan siya nagpunta dahil matagal siyang nawala. Ipinaliwanag ni Arthur na may ilang bagay siyang kinailangang asikasuhin kasama si Vincent Helsty at humingi rin siya ng tulong para sa gastusin sa pag-aaral nila sa Xyres Academy. Agad na nasabik si Elijah at gustong malaman ang naging tugon ni Vincent. Ngunit sa halip na sagutin siya ng maayos, pumasok lamang si Arthur sa banyo at sinabing pumayag ito bago muling iwanan siyang bitin bilang panibagong biro. Nang gabing iyon, bago matulog, nag-usap sila tungkol sa kanilang nalalapit na pagpasok sa akademya. Nagtanong si Elijah kung sa tingin ni Arthur ay matututuhan nila ang lahat ng uri ng mahika at kaalaman sa pinakasikat na akademya sa kontinente. Sinabi ni Arthur na malamang ay mas marami pa rin silang teknikal na kaalaman kaysa sa karamihan ng mga unang taon. Binanggit ni Elijah na maraming miyembro ng mga tanyag na pamilya ang tiyak na mag-aaral doon at umaasa siyang sa pamamagitan ng pakikipagpalitan ng karanasan ay matutulungan siyang makontrol ang kanyang kapangyarihan. Inamin naman ni Arthur na nais pa niyang mas maunawaan ang kanyang kidlat at yelong elemental na mahika. Ang kidlat ay mabilis kumonsumo ng mana at mahirap kontrolin, habang ang yelo naman ay nananatiling komplikado kahit ginagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang beast will. Nausisa si Elijah tungkol kay Lucas Wikes at tinanong kung ano ang balak ni Arthur kapag muli silang nagkita sa akademya. Ipinaliwanag ni Arthur na kahit nais niyang maghiganti, hindi niya kakayaning harapin ang magiging tugon ng makapangyarihang pamilya ni Lucas. Kaya sa ngayon, mas mahalaga munang lumakas siya. Namangha si Elijah sa pagpipigil ni Arthur laban sa taong lubos niyang kinamumuhian. Habang nag-uusap, napansin ni Arthur ang harang na gawa sa mga unan sa pagitan nila sa kama. Ipinaliwanag ni Elijah na kakaiba para sa kanya ang matulog sa iisang kama kaya ginawa niya iyon upang magkaroon ng pagitan. Nang makita ni Arthur na nahihiya siya, sinimulan niya itong tuksuhin at tinanong kung mas gugustuhin ba niya kung babae siya. Agad siyang binato ni Elijah ng unan upang patahimikin. Habang nagtatawanan sila, maingat na nagtanong si Elijah kung sa tingin ni Arthur ay magkakaroon siya ng kasintahan sa akademya. Sinabi ni Arthur na nakakagulat na ganoon lamang palakas-impol ang kanyang mga alalahanin sa kabila ng seryoso niyang personalidad. Iginiit ni Elijah na sigurado siyang naiisip din iyon ni Arthur kaya wala itong karapatang husgahan siya. Pinaalalahanan siya ni Arthur na huwag mag-alala dahil tiyak na makakahanap siya ng isang mabait na babae na may itim na buhok at salamin na katulad niya. Pabiro pa niyang sinabi na mag-aasawa sila balang araw at magkakaroon ng anak na may itim na buhok at salamin din. Nainis si Elijah at itinuwid na walang sanggol na ipinapanganak na may salamin. Gumanti naman siya ng biro at sinabing sa taglay na kagwapuhan ni Arthur, malamang na madali itong makahanap ng kasintahan. Tinanong siya ni Arthur kung naiinggit ba siya. Walang pag-aalinlangang umamin si Elijah na higit pa sa kaunti ang kanyang inggit. Upang pakalmayin siya, sinabi ni Arthur na hindi naman talaga siya interesado sa mga babae. Hindi maipaliwanag ni Elijah kung bakit, ngunit tila gaman ang kanyang pakiramdam matapos marinig iyon. Kinabukasan, hinanap ni Vincent si Arthur upang ipaalam na nakipag-ugnayan siya sa isang imbentor na maaaring makatulong sa kanya. Ang taong iyon ay si Gideon, isang bantog na mananaliksik at marahil ang pinakamahusay na imbentor at inhinyero sa Deceden. Siya rin ang tunay na nangangailangan ng aquatic mana beast na nakuha sa isang nakaraang misyon. Nang dumating si Reynolds Lewin, pinaalalahanan niya si Vincent tungkol sa nakalimutan nitong pagpupulong. Dahil dito, nagmamadaling umalis si Vincent.
Pagkaalis nito, tinanong ni Arthur ang kanyang ama tungkol sa pagsasanay nito. Ipinahayag ni Reynolds na umabot na siya sa orange stage. Gayunpaman, ibinalik niya ang Beast Core na ibinigay ni Arthur dahil hindi ito nadurog matapos niyang sumipsip ng mana mula rito. Nagtaka si Arthur sa pangyayaring iyon. Lumabas siya upang siyasatin ang Beast Core at nang silipin niya ang laman nito. Nakakita siya ng pares ng matang nakamasid sa kadiliman. Napagtanto niyang may Beast Will sa loob ng core. Alam niyang ang Beast Will ay maaaring kusang ibigay ng isang mana beast o sapilitang kunin mula rito. Naisip niya kung posible bang pagsamahin ang dalawang Beast Will. Hawak ang Beast Core, muli niyang sinubukang siyasatin ito at naharap sa will ng Elderwood Guardian. Ngunit bago pa niya maaga ito, lumitaw ang will ni Sylvia. Agad niyang binitiwan ang Beast Core nang mapagtantong kung nagtagal pa siya. Maaaring durugin ng Dragon Will ni Sylvia ang Elderwood Guardian. Naalala niya ang sinabi ni Virian Erelith noon na kailangang magkatugma ang elemental affinity ng mage at ng beast upang maayos na magmana ng Beast Will. Dahil dito, naisip niyang si Tessia Erelith ang pinakaangkop na makatanggap ng core. Gayunman, hindi niya alam kung kailan niya ito muling makikita. Kinabukasan, ginaisang siya ni Eleanor Lewin at ipinaalam na handa na ang almusal. Habang antok pa, kung ano-ano lamang ang binubulong ni Arthur tungkol sa isang magarang dimensional ring. Ipinaalala ni Eleanor na may mahalagang anunsyo mula sa mga pinuno ng Sapin, Eleanor, at Darv na ipapalabas sa liwasan ng lungsod. Sa kabila ng kahalagahan nito, nagpatuloy lamang si Arthur sa pagtulog habang nakahiga sa espasyong dating inookupa ni Elijah at si Sylvie naman ay nakadapa sa kanyang mukha. Dahil hindi na gumagana ang pananalita, tumalon si Eleanor at siniko siya upang magising. Nagreklamo si Arthur ngunit pinilit pa rin siyang bumangon. Matapos ang almusal, nagtungo sina Arthur, Elijah, at Vincent sa liwasan. Habang naglalakad, inamin ni Arthur na gutom pa rin siya. Hindi ito ikinagulat ni Elijah dahil madalas nakawin ni Sylvie ang pagkain sa kanyang plato. Ipinaalam ni Elijah na habang nakikipagkita si Arthur kay Gideon, mamamasyal siya sa mga tindahan. Nagulat si Arthur na may sapat itong pera hanggang sasabihin ni Elijah na naiipon niya ang kanyang kinikita sa mga dungeon. Pagdating sa tirahan ni Gideon, sinalubong sila ng matandang katiwala na si Hems. Nang makita si Vincent, agad silang pinapasok. Sa loob ng opisina, lumitaw si Gideon mula sa tambak ng mga damit. Halatang puyat at irritable ito. Ipinaliwanag niyang naiistorbo siya ng madalas dahil sa mga mensaherong ipinadadala ng Maharlika tungkol sa paghahanap ng paraan para sa malalayo ang paglalakbay sa dagat. Nang makita ni Gideon si Arthur, agad niyang nilinaw na hindi siya naghahanap ng estudyante o alagad. Ipinaliwanag ni Arthur na mayroon siyang ideya para sa isang imbensyon at mas mabilis itong maipapakita kaysa maipapaliwanag. Agad siyang nagsimulang gumuhit sa papel. Noong una, minamaliit ni Gideon ang ginagawa niya. Ngunit nang makita niya ang disenyo, bigla siyang natigilan. Napagtanto niyang ipinapakita ni Arthur ang konsepto ng isang steam engine na gumagamit ng singaw bilang pinagmumulan ng puwersa sa halip na mana. May ilang bahagi na hindi pa kumpleto sa disenyo. Ipinaliwanag ni Arthur na sadya niyang itinago ang mahahalagang detalye at handa lamang niyang ibahagi ang mga ito kung magiging maayos ang kanilang kasunduan. Dahil dito, napagtanto ni Gideon na hindi pangkaraniwang bata ang kaharap niya. Sinubukan ni Gideon na suhulan siya ng iba't ibang mahahalagang imbensyon at pambihirang kagamitan. Isa-isang ipinakita niya ang kanyang mga nilikha, kabilang ang isang napakahalagang mana crystal. Ngunit paulit-ulit itong tinanggihan ni Arthur. Habang tumatagal, lalo lamang naiinis si Gideon. Sa huli, ipinakita niya ang dalawang mamahaling pendant na ginawa mula sa pambihirang Phoenix WYRM. Agad itong nakilala ni Arthur. Ipinaliwanag ni Gideon na ang mga pendant ay may kakayahang bumuo ng protection kapag nasa panganib ang may suot. Higit pa rito, kung mabasag ang hadlang, maaari nitong ilipat ang nagsusuot sa pinakaligtas na lokasyon gamit ang nakaimbak na mana. Napaisip si Arthur dahil perpekto ang mga ito bilang regalo para kina Eleanor at Alice Lewin. Nang malaman niyang para sana sa Maharlika ang mga pendant, sinimulan niyang makipagtawaran. Sa huli, sinabi niyang kukunin niya ang dalawang pendant at ang impormasyon na gusto niya, kung hindi ay susunugin niya ang plano ng steam engine. Walang nagawa si Gideon kundi pumayag. Ipinaliwanag niya na nakumpirma nilang may isa pang kontinente bukod sa Dikeden.
Ilang taon na ang nakalipas, natuklasan nila ang isang kakaibang mana beast na hindi katutubo sa kanilang lupain. Nakasuot ito ng napakakomplikadong aparato. Matapos ang mahabang pagsusuri, nalaman ni Gideon na kaya nitong mag-record at mag-imbak ng gumagalaw na imahe. Mas mahalaga pa rito, nakapag-record ito ng mga eksena mula sa 3 kaharian. Dahil dito, pinaniniwalaan nilang nagmula ito sa isang sibilisasyong may makapangyarihang mga mage. Agad na napagpasyahan ni Arthur na maaaring gamitin ang steam engine bilang unang hakbang upang makarating sa bagong kontinente. Matapos ang negosasyon, bumalik sila sa bayan. Habang naglalakad, kinumpirma ni Arthur na ang tunay niyang layunin ay makahanap ng natatanging regalo para kay Eleanor. Hindi rin niya ibinunyag na ang konsepto ng steam engine ay mula sa kaalaman ng kanyang nakaraang buhay. Nang muli silang magsama ni Elijah, ibinahagi nito na may usap-usapan tungkol sa posibleng pagsasama-sama ng 3 kaharian. Habang papunta sila sa liwasan upang pakinggan ang opisyal na anunsyo, nakarinig sila ng sigaw. Nakita nila ang isang grupo ng mga estudyante mula sa Xyres Academy na inaapi ang isang dwarf. Sinisipan nila ito at pinagtatawanan dahil sa lahi nito. Pinipilit pa nilang huwag itong gumamit ng mana upang protektahan ang sarili. Nang tangkain ng isa sa kanila na hampasin ang dwarf gamit ang tubo, agad na sumingit si Elijah at pinigilan ito. Ngunit bilang kapalit, sinampal siya ng estudyante. Dahil ayaw niyang magdulot ng problema kina Arthur at Vincent sa pamamagitan ng paggamit ng mahika, pinili niyang magtimpi. Nang makita ng mga bully ang simbolo ng kaharian ng Darv sa kanyang kasuotan, hinayla nila siya sa buhok at nagbantang sasaktan din siya. Bago pa lumala ang sitwasyon, dumating si Arthur. Lumapit siya nang may nakakatakot na presensya na maging si Vincent ay bahagyang nakaramdam ng pangamba. Isa-isang sinalakay ng mga estudyante si Arthur, kabilang ang isang gumamit pa ng lihim na teknik ng kanilang pamilya. Gayunpaman, madali niyang naiwasan ang lahat ng atake at mabilis na pinabagsak ang kalaban. Nang subukan ng isa pang estudyante na harapin siya, agad itong nanigas sa takot dahil sa pressure ng beast will ni Arthur. Ngunit kahit ganoon, sinubukan pa rin itong lumaban. Isang malakas na suntok lamang ang kailangan ni Arthur upang pabagsakin ito. Sa sobrang galit, nilabag ng estudyante ang mga patakaran at gumamit ng mahika laban sa kanila. Ngunit bago tumama ang spell, isang mahiwagang dalagang may maitim na buhok ang biglang lumitaw at hinarang ang pag-atake gamit ang sarili niyang mahika.